Loring, gawin mong espesyal ang tahi ng gown na ito. After all, basically, tatay ng anak ko ang nagbayad para rito. Nabitawan ko ang medidang hawak ko. Ang tunog ng pagtama ng metal na dulo nito sa sementadong sahig ay tila ba naging isang malakas na batingaw sa loob ng aking pandinig? Tumingin ako kay Pilar, ang babaeng elegante ang suot, amoy mamahaling pabango, at may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Narito siya sa aking munting patahian sa Bicol para magpagawa ng gown para sa kasal ng kanyang anak. Anong sinasabi mo, Pilar? Nanginginig ang boses ko. Tila ba biglang mawalan ng hangin ang aking mga baga? Lumingon ako sa sulok ng aming sala kung saan nakaupo si Amado sa kanyang lumang wheelchair. Ang asawa ko. Ang lalaking pinagsilbihan ko ng higit sa 4 na dekada. Ngunit imbes na ipagtanggol ako, iniwas ni Amado ang kanyang tingin. Ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig dahil sa sakit ay mas lalong humigpit ang kapit sa hawakan ng kanyang silya. Don't look at me like that, Loring. Amado didn't tell you. Tumawa si Pilar, isang tawang puno ng lason na tila ba hinihiwa ang aking danggal. 10 taon kaming naging pamilya sa Manila habang akala mo ay nagtatrabaho siya sa construction. Basically, we were more of a couple kaysa sa inyong dalawa na laging kulang sa pera. Parang gumuho ang katedral sa aking harapan. 10 taon. 10 taon akong nagpapakapuyat sa ilalim ng malamlam na ilong ng bombilya, nagtatahi ng mga tunika ng mga sakristan at belo ng mga ikakasal para lang maipadala ang perang kailangan niya sa Maynila. Ang bawat lamat sa aking mga daliri, ang bawat hapdi ng aking mga mata, lahat ng yon ay para sa isang kasinungalingan. Amado, totoo ba? Bulong ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero ang tanging lumabas sa aking lalamunan ay ang tunog ng isang pusong dahan-dahang nadudurog. Loring, pasensya na. Yun lang ang nasabi ni Amado. Mahina, walang kwenta. Diyos ko po. Inalagaan ko siya simula no ma-stroke siya noong nakaraang taon. Binubuhat ko ang kanyang bigat, nililinis ko ang kanyang dumi ng walang reklam mo dahil naniniwala ako sa aming sumpaan sa harap ng altar. Yun pala, ang katahimikan niya ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng lihim na itinatago niya. Inilabas ni Pilar ang isang pirasong papel mula sa kanyang mamahaling bag. Isang notarized na commitment letter. Actually, I'm not just here for the gown. Narito ako para sa parte namin. Nakasulat dito na ipinangako ni Amado na ibibigay niya sa akin ang kalahati ng baysa o buwito mula sa lupang kukunin para sa bagong kalsada. After all, my daughter needs a dowry and basically, utang niya yon sa amin. Lupa ng mga magulang ko yon. Sa wakas, ay nakasigaw na ako, kahit na ang mga luha ko ay kusa ng dumadaloy at bumabasa sa tela ng aking duster. Walang karapatan si Amado na ipangako ang hindi sa kanya. Ma, sign it. It's the only practical way for all of us. Halos mapatid ang hininga ko nang marinig ko ang boses ni Teresa, ang panganay kong anak. Pumasok siya sa loob ng bahay, hindi para yakapin ako, kundi para damputin ang papel na inilapag ni Pilar. Tinitigan niya ang dokumento ng may kasakiman sa kanyang mga mata. Teresa, ano itong sinasabi mo? Pinagtaksilan ako ng tatay mo? May pamilya siya sa iba. Sigaw ko sa sarili kong dugo at laman. Actually, ma, basically, matagal na yon. Patay na rin naman yung anak nila, di ba? What matters now is the money. Malamig na sabi ni Teresa. Kailangan namin ng pondo para sa sari-sari store at pambayad sa motor ni Junjun. Kung mag-aaway pa kayo ni Tita Pilar, baka ma-freeze ang goitor sa bangko. Just sign it so we can all move on. Huwag ka nang maging madrama, ma. Masyado ka nang matanda para rito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Mas masakit pa sa turok ng karayom ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng aking anak. Ang mga taong pinag-alayan ko ng buhay ko, ang pamilyang itinuring kong langit, ay tila ba nagkakaisang ibaon ako sa hukay habang humihinga pa ako? Tumingin ako sa paligid. Ang aking lumang makina, ang mga sinulid na iba-iba ang kulay, ang mga piraso ng tela na naging saksi sa aking pagsisikap,
Tila ba naging mga estranger na rin sila sa akin? Tinitigan ko si Pilar na kampanteng nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng aking salamin, at si Teresa na iniaabot sa akin ng ballpen. "Pirma lang, ma, para matahimik na ang lahat," muling sabi ni Teresa. Dahan-dahan kong inabot ang panulat, nanginginig ang aking mga daliri. Tumingin ako kay Amado, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagsisisi, pero nanatili siyang parang estatwa. Isang matinding pait ang lumamon sa aking kaluluwa. Sa halip na pumirma, mariin kong ibinagsak ang panulat sa lamesa. "Hindi ako pipirma." "Ma, don't be stubborn," hiyaw ni Teresa. "Umalis kayo sa bahay ko." Mahina pero madiin kong sabi. Tiningnan ko sila Pilar at Teresa ng may matatag na mga mata sa kabila ng hapdi ng aking puso. "Diyos ko po, akala niyo ba ay ganun niyo lang kadaling makukuha ang danggal ko? Ang lupang yon ay hindi pambayad sa kasalanan ni Amado. At ang bawat tahi ng buhay ko, hindi ko hahayaang mapunit niyo lang ng ganun kadali." "Basically, you're making a mistake, Loring," banta ni Pilar, bago siya tumalikod at lumabas, kasunod si Teresa na padabog na isinarado ang pinto. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, maliban sa mahinang ugong ng bentilador at ang mabigat na paghinga ni Amado. Napaupo ako sa sahig sa tabi ng aking makina. Naramdaman ko ang pagod ng 64 na taon na biglang pumatong sa aking mga balikat. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang bagay ang napansin ko sa ilalim ng lamesa ng aking makina. Isang pirasong tela ng lumang aule na may tew na pangalan, isang pangalang hindi ko inaasahang makita rito. Doon ko natanto na ang kasinungalingan ni Amado ay may mga bakas na matagal ko nang hawak, hindi ko lang binasa. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang bawat sinulid ng katotohanan upang hiyain ang mga taong nag-akalang wala na akong boses. Pagising ko sa umaga, ang bango ng tinapa at sinangag ay hindi nagdala ng gutom sa aking sikmura. Sa halip, ang bawat amoy ng bahay na ito ay tila ba paalala ng lason na unti-unting pumapatay sa akin. Nakita ko si Amado sa hapagkainan, nakatitig sa kanyang kape na tila ba nandoon ang lahat ng sagot sa kanyang mga kasalanan. Hindi siya kumikibo. Ang katahimikan niya ay hindi na dahil sa kanyang sakit, ito ay katahimikan ng isang taong huling-huli na pero ayaw pang umamin. Narinig ko ang humaharurot na motor sa labas. Hindi nagtagal, pumasok si Bong, ang bunsong anak ko, kasunod si Teresa. Ang kanilang mga mukha ay hindi bakas ng pag-aalala para sa akin. Ang nakikita ko sa kanilang mga mata ay ang kislap ng perang hindi pa naman hawak. "Ma, narinig namin ang nangyari kahapon. Actually, basically, we need to talk about this rationally." Bungad ni Bong habang padabog na nauupo. "Nabaon na ako sa utang sa motor ko, ma. At si Ate Teresa kailangan niya ng puhunan para sa sari-sari store. Bakit ba pinapatagal mo pa to?" "Bong, ang lupang yun ay mana ko sa mga magulang ko." Mahina kong sabi, pilit kong pinatitigas ang aking boses. "Pinagtaksilan ako ng tatay niyo. May pamilya siya sa iba sa loob ng 10 taon. Imbes na ako ang kampihan niyo, ang pera pa rin ang iniisip niyo?" "Ma, listen to logic!" Singit ni Teresa. Ang boses niya ay matinis at puno ng pagkairita. "Matanda na kayo ni Papa. Ano pang gagawin niyo sa lupang yan? Kung hahatiin natin kay Tita Pilar, matatahimik na tayo. Basically, she's part of the family now, whether you like it or not." May anak din sila ni Papa, di ba? Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib. Tita Pilar. Ang daling tawagin ng aking anak na tita, ang babaeng sumira sa danggal ng kanilang ina. Diyos ko po, ganito ba ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko? Noong kulang ang kinikita ng tatay nila, halos hindi ako matulog para lang matapos ang mga ale na idinedeliver ko sa parokya. Nagtiis ako sa luma kong duster para lang may pambili sila ng branded na sapatos noon. Ngayon, itinuturing na lang nila akong hadlang sa kanilang mga plano. "Hindi ako pipirma." Madiin kong ulit. "Kahit anong gawin niyo, hindi ko hahayaang bastusin niyo ang alaala ng mga magulang ko." Nagkatinginan si Teresa at Bong.
Nakita ko ang isang mapang-anib na ngiti sa labi ni Teresa. Tumayo siya at naglakad patungo sa aking sulok kung nasaan ang aking lumang makina, ang kaisa-isang bagay na nagbigay sa akin ng boses sa loob ng maraming taon. Actually, Ma, if you're going to be this difficult, baka kailangan niyo muna magpahinga, sabi ni Teresa. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang flywheel ng aking makina at tinanggal ang sinturon nito. Marahas niyang binuhat ang lalagyan ng aking mga sinulid at gunting. Teresa, anong ginagawa mo? Ibalik mo yan! Sigaw ko, pilit kong tumatayo pero pinigilan ako ni Bong sa balikat. Relax lang, Ma. Masama sa inyo ang ma-stress. Malamig na sabi ni Bong. Dadalhin ko muna to sa bahay ko, Ma. Dagdag ni Teresa habang papalabas ng pinto bit-bit ang aking mga gamit. Para naman makapag-isip kayo ng maayos. Sabi niyo kailangan niyo ng katahimikan, di ba? O ayan, wala nang ingay ng makina. Just listen to the silence and sign the papers by tomorrow. It's for the best. Naiwan akong nanginginig sa gitna ng sala. Ang aking munting patahiyan, ang aking tanging takas mula sa malupit na realidad, ay ubad na. Tumingin ako kay Amado. Amado, tingnan mo ang mga anak mo. Pinagnanakawan ako sa harap mo. Hikbi ko. Tumingin sa akin si Amado, ang kanyang mga mata ay puno ng pait pero nanatili siyang tikom ang bibig. Loring, pagbigyan mo na sila. Ayoko na ng gulo. Basically, Pilar will never stop until she gets what she wants. Pilar? O ikaw, Amado? Natatakot ka bang malaman ko ang iba mo pang sikreto? Hamon ko sa kanya. Hindi siya sumagot at dahan-dahang inikot ang kanyang wheelchair pabalik sa silid. Naiwan akong mag-isa. Dahan-dahan kong inabot ang piraso ng tela na nakita ko kahapon sa ilalim ng makina. Isang asul na tela, may thu na pangalang Ramil at petsang June 15, 2018. Naalala ko ang telang ito. Ito ang retasong natira noong gumawa ako ng aule para sa isang funeral mass noon. June 15, 2018. Yun ang huling beses na humingi si Amado ng malaking halaga para raw sa emergency sa construction site. Sino si Ramil? At bakit ang telang ito ay galing sa order ni Pilar? Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Akala nila ay pinatigil nila ang makina ko, pero hindi nila alam na ang bawat tahi ng katotohanan ay dahan-dahan ang nabubuo sa aking isipan. Kung gusto niyo ng gulo, ibibigay ko sa inyo. Pero sisiguraduhin kong ang bawat hibla ng kasinungalingan nyo ay mahuhubad sa harap na buong Bicol. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang aking lumang notebook sa ilalim ng banto. Doon ay nakatago ang bawat pangalan ng taong pinagtahian ko sa loob ng 30 taon. Ramil. Bulong ko habang hinahanap ang pahina para sa taong 2018. Hahanapin ko ang katotohanan sa likod ng pangalang ito. Ang tunog ng kampana ng simbahan sa umagang yon ay tila ba nagdadala ng babala sa bawat pag-alingaw-ngaw nito sa buong bayan ng Bicol. Bit-bit ang aking lumang bayong na naglalaman ng mga natitirang retaso at ang aking kupas na notebook, naglakad ako patungo sa parokya. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila ba hinihila ako ng lupang pilit na kinukuha ng sarili kong mga anak. Nang marating ko ang sakristi, sinalubong ako ng amoy ng insenso at lumang kahoy. Ang tanging lugar kung saan naramdaman ko ang tunay na kalinga sa loob ng maraming taon. Dito, sa ilalim ng mga anino ng mga santo, ako ay hindi lang isang asawang niloko o isang inang binalewala. Dito ako si Loring, ang tagatagpi ng mga punit na tunika ng simbahan. Loring, bakit ka napadalaw? At bakit tila ba pasan mo ang buong bulkang mayon sa iyong mga balikat? Bungad ni Padre Jose habang inaayos ang kanyang mga gamit sa lamesa. Padre, kailangan ko po ng tulong. Hindi ko na po alam kung kanino lalapit. Mahina kong sabi, pilit kong pinipigilan ang pagpiyok ng aking boses. Ang asawa ko, may lihim siyang itinago sa akin sa loob ng 10 taon. At ang mga anak ko, Padre, parang mga lobo silang nag-aabang sa pagkamatay ko para lang sa pera. Ipinakita ko kay Padre Jose ang piraso ng asul na tela na thiw ang pangalang Ramil.
Ipinaliwanag ko ang aking hinala. Ang bawat salita ko ay tila ba isang sinulid na pilit kong idinudugtong upang mabuo ang larawan ng katotohanan. Ramil, pamilyar ang pangalang yan, bulong ni Padre Jose. Tumayo siya at nagtungo sa malaking aparador kung saan nakatago ang mga logbook ng parokya. Noong 2018, marami tayong ginanap na funeral mass. Halika, tignan natin ang record ng mga namatay noong buwan ng Hunyo. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ni Padre Jose ang makapal at maalikabok na libro. Ang bawat pahina ay tila ba isang kabanata ng pait at pighati ng ibang tao. Hanggang sa huminto ang kanyang daliri sa petsang June 15, 2018. Heto, sabi ni Padre Jose. Ang boses niya ay puno ng habag. Ramil Valderrama Bautista, 7 taong gulang. Ang nakatalang ama, Amado Bautista. Ang ina, Pilar Valderrama. Diyos ko po. Parang may humampas na malaking alon sa aking dibdib. Bautista. Ginamit ni Amado ang aming apel, ido para sa anak niya sa ibang babae. Ang perang hinihini niya sa akin noon para sa emergency, ang perang pinagpuyatan ko sa harap ng makina, ay hindi sapat para iligtas ang bata. Namatay ang anak niya habang ako ay nagpapakamatay sa trabaho para mabuhay siya. Kaya pala siya bumalik. Bulong ko, habang ang mga luha ko ay kusa ng pumatak sa lumang logbook. Hindi lang lupa ang habol ni Pilar. Gusto niyang maningil sa kapabayaan ni Amado. Gusto niyang yiyain ako sa harap ng lahat dahil sa pait na dinanas niya. Actually, Loring, basically, you are wrong. Hindi ako narito para yiyain ka. Narito ako para kunin ang katarungang ipinagkait sa anak ko. Napatayo ako nang marinig ang matalas na boses na iyon mula sa pintuan ng sakristi. Si Pilar. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang itim na belo. Mukhang isang reynang handang manakop. Hindi ko napansin ang kanyang pagpasok dahil sa tinde ng aking emosyon. Pilar, nasa loob ka ng bahay ng Diyos. Mahiya ka naman. Boses ni Padre Jose, may halong babala. Ang Diyos ang nakakaalam kung gaano kasama ang asawa ni Loring. Sagot ni Pilar habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Alam mo ba, Loring, nung gabi nag-aagaw buhay si Ramil, tinatawagan ko si Amado. Pero ang sabi niya, hindi siya makakaalis dahil binabantayan mo siya. Basically, your sickness, your neediness, it killed my son. Now, I want that land. I want the money to build a clinic in Ramil's name. Utang niya yon sa akin. Tinitigan ko si Pilar. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang galit na gaya ng kanina. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay ang parehong sugat na nararamdaman ko. Ang sugat ng isang babaeng ginamit at tinalikuran ng iisang lalaki. Amado deceived us both, Pilar, mahina kong sabi. Pero ang pagnanakaw sa akin at ang paggamit sa mga anak ko, hindi yan ang magbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng anak mo. Huwag mo akong pakaralan, tili ni Pilar. Bukas, sa harap ng mga kinatawan ng kalsada, pipirma ka. Kung hindi, ilalabas ko ang lahat ng sulat ni Amado sa akin. Ipapakita ko sa buong Bicol kung gaano kahina ang pundasyon ng pamilya nyo. Basically, you will lose everything, including your reputation. Umalis si Pilar nang may kasamang malakas na pagsara ng pinto. Naiwan akong tulala. Hawak ang piraso ng asul na tela. Ang bawat tahi nito ay tila ba naging isang mahigpit na tali na sumasakal sa aking leeg. Padre? Baling ko sa pare. Kailangan ko pong mahanap ang mga lumang ale na tinahi ko para sa mga guwa at ulila. May itinago ako mga mensahe sa loob ng mga metvai. Yun na lang ang tanging paraan para patunayan na ang asawa ko ay matagal nang nagpaplano ng pagtakas. Naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking determinasyon. Akala ni Pilar at ng mga anak ko ay mapapaluhod nila ako sa hiya, pero hindi nila alam, sa bawat butil ng bawang at bawat tusok ng karayom, natutunan ko kung paano maging matibay. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal nang nakatago sa pagitan ng mga tahi ng ating buhay. Naglalakad ako sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Bicol, bitbit ang isang maliit na gunting na itinago ko sa loob ng aking bra.
Ang tanging kagamitang hindi nahanap ni Teresa noong kinuha niya ang aking mga gamit. Ang destinasyon ko ay ang dampa ni Aling Susing, ang matandang goa na pinagtahian ko ng tunika para sa kanyang asawa 5 taon na ang nakalilipas. Loring, bakit tila ba hinahabol ka ng masamang espiritu? Tanong ni Aling Susing habang pinapapasok ako. Susing, utang na loob. Nasaan na ang tunikang tinahi ko para sa asawa mo? Yung isinuot niya bago siya ilibing? Hingal kong tanong. Nagtaka man, dinala ako ni Susing sa isang lumang baul. Dun, nakatupi ng maayos ang puting tunika. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahaplos ko ang mepvay o laylayan ng tela. Sa loob ng 30 taon, may isang ritual ako na hindi alam ni Amado. Bawat damit na tinatahi ko para sa mga espesyal na okasyon, palihim kong tinatahi ang isang maliit na code sa loob ng laylayan, gamit ang sinulid na kasing kulay ng tela. Isa't tahimik na talaarawan ng aking buhay. Ginamit ko ang gunting. Dahan-dahan, maingat. Cut. Unpick. Nang mabuksan ko ang tahi, tumambad sa akin ang isang feo na halos hindi mapansin ng ordinaryong mata. Amado PME 2018 10K. Nanigas ako. Noong May 2018, sinabi ni Amado na nanakawan siya sa construction site kaya kailangan niya ng pambayad sa supplier. Yun pala, ang perang pinatpuyatan ko ay dinala niya kay Pilar, P. Ang asun na tilang nahanap ko sa simbahan at ang tunikang ito ay nagdudugtong sa iisang kwento. Hindi lang ito pagkakamali, ito ay isang sistematikong pagnanakaw sa aking buhay. Diyos ko po, Amado, bulong ko. Ginamit mo pati ang mga tunika ng simbahan para itago ang bakas ng iyong pagtataksil. Ma! What are you doing here? Basically, you're acting like a thief na rin. Napatalon ako sa gulat nang bumukas ang pinto. Si Teresa. Nakatayo siya roon, nakapamaywang at sa likod niya ay si Pilar. Mukhang sinundan nila ako mula pa sa parokya. Actually, Loring, basically, you are losing your mind. Mapang-aping sabi ni Pilar habang dahan-dahang lumalapit. Nagpupunta ka sa bahay ng ibang tao para lang sirain ang mga lumang damit? Is that your new hobby? O baka namang sinusubukan mo lang i-delay ang pirmahan natin? Teresa, tignan mo ito! Itinaas ko ang laylayan ng tela sa harap ng anak ko. Ang tatay mo, 10 taon na tayong minanakawan. May record ako sa bawat tahi ko. Tiningnan ni Teresa ang tela ng may pandidiri. Ma, listen to logic. Isang pirasong sinulid? Yan ang ebidensya mo? You are reaching. Basically, matanda ka na at punong-puno ng hinala. Tignan mo si Tita Pilar. She's being patient with you kahit namatayan siya ng anak dahil sa inyo. Patient? Tumawa ako ng mapait, ang tawa na nanggaling sa kailaliman ng aking wat-utay na pagkatao. Patient siyang nagnanakaw ng lupa ko, Teresa? At ikaw, kampi ka sa kanya dahil lang sa boy-tuhong ng kalsada. Practicality, ma! Iyon o kailangan namin. Sigaw ni Teresa. Hinablot niya ang braso. Tara na sa bahay. Dadating na ang representative ng DPWH bukas. Gusto mo man o hindi, pipirma ka. I already told them na hindi ka na fit mag-decide for yourself dahil sa mga ganitong eksena mo. Kinaladkad ako ni Teresa palabas. Abang si Pilar ay nakasunod, may niting tagumpay sa kanyang mga labi. Habang naglalakad kami sa kalsada, naramdaman ko ang mga matatalim na tingin ng mga kapitbahay. Ang hiya ay, tila ba isang makapal na kumot na bumabalot sa akin? Isang baliw na matanda, iyon na ang tingin nila sa akin. Pagdating sa bahay, itinulak ako ni Teresa sa loob ng aking silid at marahas na isinara ang pinto. Diyan ka muna, ma. Huwag kang lalabas hanggat hindi ka natatahuhan. Basically, you're grounded in your own house. Narinig ko ang paglak ng pinto mula sa labas. Napaupo ako sa tabi ng kama. Tumingin ako sa banto, sa ilalim ng estatwa ng Birhen ng Peña, Francia. Doon ko itinago ang huling baraha ko. Ang mga lihim na sulat ni Amado na nakuha ko noong nakaraang taon na akala ko ay mga love letters para sa akin.
Pero ngayon ay alam ko ng mga tagubilin para sa kanyang ibang buhay. Hinaplos ko ang aking mga daliri. Hindi ko kailangan ng makina para tumahin ang katarungan. Sa bawat hibla ng katotohanang nahanap ko ngayon, dahan-dahan ko nang nabubuo ang huling damit na isusuot ni na Samuel at Pilar. Ang damit ng kanilang kahihiyan. Amado, bulong ko sa pader na naghihiwalay sa amin. Ang bawat tahi ay may dulo. At bukas, sisiguraduhin kong ang dulo ng sinulid mo ay ang siyang hihilas sa'yo pababa. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang katok sa bintana. Ang aking apo si Kiko, ang paborito kong kasama sa pananahi, ay nakasilip sa siwang. May hawak siyang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang susi ng aking silid. Lola Loring, narinig ko po sila. Bulong ng bata. Ibibigay daw po nila kay Tita Pilar ang lahat bukas. Eto po ang susi, kinuha ko sa bag ni Mama. Mumiti ako sa gitna ng bilim. Ang katotohanan ay laging nakakahanap ng siwang kahit gaano pa ito sikiping itago. Dahan-dahan kong inikot ang susi sa trangka ng aking pinto. Ang bawat click ng mekanismo ay tila ba pintig ng puso ko. Mabilis, kabado, pero determinado. Sa labas ng aking silid, ang bahay ay binalot na ng katahimikan ng madaling araw. Tila ba natutulog din ang mga konsensya ng mga taong nakatira rito. Naglakad ako patungo sa kusina. Sa gitna ng bilim, kinuha ko ang natitirang mangkok ng pinangat, ang paboritong ulam ni Amado na niluto ko kaninang hapon bago ako ikulong ni Teresa. Pumasok ako sa silid ni Amado. Nakita ko siyang nakahiga, nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga mata ay tila ba naglalakbay sa mga lugar na hindi ko kailanman napuntahan sa loob ng 10 taon niyang pagkawala. Amado, masarap ba ang tulog ng isang taong binuo ang buhay sa ibabaw ng mga punit-punit na pangarap ng asawa niya? Mahina kong tanong habang inilalapag ang tray sa tabi ng kanyang higaan. Nagulat si Amado. Sinubukan niyang bumangon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humawak sa gilid ng kama. Loring, paano ka? Bakit ka nandito? Narito ako para pakainin ka ng katotohanan, Amado. Sabi ko habang sandaling tinititigan ng kanyang mukha. Tila ba naging banyaga na sa akin? Naalala mo ba ang taong 2018? Sabi mo noon na hold up ka sa construction site sa Manila. Umiyak ka pa sa telepono dahil wala tayong pambayad sa upa. Halos magbulag-bulagan ako sa pagtatahi ng 3 araw at gabi para lang makapagpadala sa'yo ng 10,000. Inilabas ko ang asul na retasong may thew na pangalang Ramil. Ipinakita ko ito sa kanya sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. June 15, 2018, namatay si Ramil, ang anak niyo ni Pilar. Dugtong ko, ang boses ko ay nagsisimulang mabasag. Amado, ang perang ipinadala ko para sa emergency mo. Yun ba ang ibinayad mo sa punerarya ng anak mo habang ako ay nagtitiis sa kape at asin dito sa Bicol? Napahagulgol si Amado. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding pait. Patawad, Loring, patawad! Masyado akong natakot. Si Ramil, siya lang ang kaisa-isang anak na lalaki ko. Noong nagkasakit siya, nawalan ako ng uwisyo. Basically, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Natakot? Tumawa ako ng mapait, isang tawang humahapdi sa aking lalamunan. Hindi ka natakot na lokohin ako ng 10 taon. Hindi ka natakot na gamitin ang bawat butil ng pawis ko para buhain ang kabilang buhay mo? Ang kinatatakutan mo, Amado, ay ang mawala ng mukha sa harap ng mga anak mo. At tignan mo sila ngayon. Si Teresa, si Bong, tinuruan mo silang maging katulad mo. Mga taong walang utang na loob sa taong nagbuwis ng buhay para sa kanila. Kinuha ko ang mangkok ng pinangat at muli itong inilapit sa kanya. Pero bago niya ito maabot, dahan-dahan ko itong ibinuhos sa basurahan sa tabi ng kanyang kama. Ang pag-ibig ko sa'yo, Amado, ay parang ulam na ito. Masarap sana, tapat sana. Pero dahil hinayaan mong mapanis ng mga lihim mo, wala na itong silbi kundi itapon. Madiin kong sabi. Huwag kang mag-alala, hindi kita palalayasin. Aalagaan pa rin kita bilang asawa. Pero huwag mo nang asahang tatahiin ko pa ang respeto ko sa'yo. Patay na ang Loring na kilala mo.
Loring, pakiusap. Sabihin mo kay Teresa na huwag ituloy ang pirmahan bukas. Pagmamakaawa ni Amado. Ang kanyang boses ay tila ba isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Si Pilar, sasabihin niya sa lahat ang tungkol kay Ramil. Masisira ang pangalan natin sa parokya. Pangalan? Hiya? Tinitigan ko siya ng matagli. Amado, ang pangalan natin ay matagal nang nadungisan nung araw na dinala mo ang ibang babae sa higaang pinagsaluhan natin. Bukas, sa harap ng lahat, tatawagin natin ang katotohanan sa tamang pangalan nito. At kung ang katarungan ay nangangahulugan ng kahihiyan nyo, bahala na ang Diyos. Tumalikod ako at lumabas ng silid. Naramdaman ko ang Vovun Bentrong, ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay parang pagpunit sa huling hibla ng tel ang nagdudugtong sa aming dalawa sa loob ng 40 taon. Masakit. Napakasakit makita na ang taong itinuring mong mundo ay isa palang mapanirang anino. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Kiko na naghihintay sa akin sa ilalim ng lamesa. Hawak niya ang aking lumang notebook at ang isang maliit na recording device na dati ay ginagamit ni Amado sa radyo. Lola, narinig ko po lahat. Bulong ng bata. Handa na po ba tayo bukas? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, Kiko, bukas itatahin natin ang huling hatol. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang mahinang yabag ng sapatos mula sa labas ng bahay. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang pumasok sa siwang ng bintana. Si Pilar. Hindi siya nag-iisa. Naririnig ko ang boses ni Teresa na tila ba may kinakausap sa telpon. Yes, attorney. Handang-handa na si Ma. Bukas ng 9:00, amin na ang boy turen. Basically, wala nang magagawa ang matanda. Napatigil ang aking hininga. Mayroon na lamang kaming ilang oras. Ang gabi ay malalim, pero ang boses ng katarungan ay gising na sa loob ko. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay habang nakasandal sa malamig na dingding ng aming kusina. Ang bango ng mamahaling pabango ni Pilar ay tila lason na humahalo sa amoy ng lumang kahoy at sinulid. Narinig ko ang mahinang tawanan nila ni Teresa sa sala, isang tunog na puno ng tagumpay. Tila ba tapos na ang laban at selyado na ang aking kapalaran? Dahan-dahan akong lumabas mula sa anino at hinarap sila. Napatigil si Pilar sa pag-inom ng kanyang kape, habang si Teresa ay mabilis na tumayo at itinago ang mga papel sa likod niya. Ma, bakit ka nandito? Sabi ko sa'yo matulog ka na, di ba? Basically, you need to rest for the meeting later. Singhal ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko si Pilar ng diretso sa mga mata. Pilar, gusto ko malaman ang totoo. Nung gabing nag-aagaw buhay si Ramil, nasaan talaga si Amado? Biglang nawala ang mapang-aping ngiti sa mukha ni Pilar. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa halo-halong galit at pait. Actually, Loring, basically, bakit mo pa tinatanong? Sabi ni Amado, ikaw ang dahilan. Sabi niya, ikaw ang nagkuilong sa kanya rito sa Bicol, kaya hindi siya nakapunta sa Manila para dalhin ang anak ko sa ospital. Sinungaling siya. Mahina kong sabi. Ramdam ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Nung gabi yun, wala si Amado rito. Sabi niya may overtime siya sa construction site. Yun ang gabing ipinadala ko sa kanya ang 10,000 na galing sa pagtatahi ko ng 10 tunika sa loob ng 2 araw. Napatigil si Pilar. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa lamesa. Anong sinasabi mo? Sabi niya sa akin, wala kang ibinigay na pera. Sabi niya nagmakaawa siya sa'yo pero ipinagkait mo ang tulalo para kay Ramil. Pilar, tingnan mo ako! Lumapit ako sa kanya, hindi na bilang kaaway, kundi bilang isang babaeng kapwa na linlang. 10 taon akong nabuhay sa kasinungalingan, pero mukhang ikaw, nabuhay ka sa galit na itinanim niya sa'yo para pagtakpan ang sarili niyang kaduwagan. Amado didn't stay because of me. He stayed away because he was afraid of the hiya. Takot siyang malaman ng mga anak niya ang totoo.
Nanlaki ang mga mata ni Pilar. Basically, he let our son die because he was scared of a scandal? Actually, Tita Pilar, huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan lang ni Ma si Papa para hindi matuloy ang pirmahan. Sigaw ni Teresa, pilit na pumapagit na sa amin. Ma, stop being so manipulative. Basically, we need that money. Iniharap ni Pilar ang kanyang palad kay Teresa upang patahimikin ito. Ang kanyang tingin ay bumalik sa akin, puno ng matinding pighati. Alam mo ba, Loring, bago malagutan ng hininga si Ramil, ang huling binulong niya ay ang pangalan ng tatay niya. Inisip ko sa loob ng maraming taon na ikaw ang halimaw sa kwentong ito. I came here to ruin you, to make you feel the pain of losing everything. Napaupo si Pilar sa silya, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. I spent all my savings trying to find justice for my son. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko para lang makuha ang lupang ito dahil akala ko ito ang tanging paraan para mabayaran ang utang ni Amado sa buhay ni Ramil. Pero ang totoo, pareho lang tayong pinaglalaruan ng isang lalaking walang paninindigan. Naramdaman ko ang matinding habag. Ang galit ko kay Pilar ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Pareho kaming tahi sa iisang tela ng pagtataksil. Ang bawat hibla ng aming buhay ay pinagdugtong ng mga pangakong napako at ng kasakimang sumira sa aming danggal. Hindi ka magnanakaw, Pilar. Bulong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang balikat. Biktima ka rin. At ang anak mo, si Ramil, hindi siya dapat maging dahilan para maging masama tayong tao. Ma! Ano ba yan? You're bonding with her now? Basically, how about our store? How about the money? Hysterical na sigaw ni Teresa. Tiningnan ko si Teresa nang may matinding pait. Teresa, ang perang hinahangad mo ay may bahid ng dugo ng iyong kapatid. Ganon ka na ba kabulag? Basically, you care more about a sari-sari store kesa sa danggal ng pamilya natin. I don't care about some dead kid from another woman, Ma. I care about my future. Bulyaw ni Teresa bago siya padabog na lumabas ng kusina. Naiwan kami ni Pilar sa gitna ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang bigat ng hiya. Naramdaman ko ang lakas. Isang lakas na nanggagaling sa katotohanan. Pilar, may hihilingin ako sa'yo. Sabi ko habang inilalabas ang aking notebook. Bukas, sa harap ng DPWH representative, huwag tayong mag-away. Huwag nating hayaang sila ang magdikta ng ating halaga. Let's finish this on our own terms. Tumingin sa akin si Pilar, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Anong plano mo, Loring? Itatahin natin ang huling piraso ng katotohanan. Sagot ko na may matatag na ngiti. But first, kailangan nating puntahan si Padre Jose. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso para sa katarungan. Hindi na ito laban para sa lupa. Ito ay laban para sa mga kababaihang pinagtabi-tabi ng tadhana sa ilalim ng anino ng isang lalaking traidor. Amado, Teresa, Bong, mag-anda kayo. Dahil bukas, ang boses ng mga babaeng inapi nyo ay aalingaw-ngaw sa buong Bicol. At sa pagkakataong ito, walang sinulid ng kasinungalingan ang makakapagtagpi sa inyong kahihiyan. Madaling araw pa lang, binalot na ng makapal na hamog ang aming barangay rito sa Bicol. Ang lamig ay nanunuot sa aking mga lamat sa kamay, pero mas matindi ang ginaw na nararamdaman ko sa aking puso. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa pagdating ng mga kinatawan ng kalsada, nanatili akong tahimik sa kusina. Tinitingnan ang isang baso ng kape na hindi ko na magawang inumin. Si Pilar ay wala na sa bahay. Gaya ng aming napagkasunduan kagabi, maaga siyang pumunta sa parokya para kausapin si Padre Jose. Ngunit sa pag-alis niya, may isang bagay na naiwan sa ilalim ng upuan na kinauupuan niya kanina, isugmalait na puting sobre. Dahan-dahan ko itong binuksan. Inakala ko na baka ito ay karagdagang ebidensya laban kay Amado. Pero nang makita ko ang laman, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo ko? Hindi ito sulat.
Ito ay isang bundle ng tig-1,000 piso at sa loob ay may isang maliit na slip ng papel na may sulat kamay na pamilyar sa akin. Tita Pilar, ito na po ang huling impormasyon. Napasok ko na ang kwarto ni Ma. Nakuha ko na ang duplicate ng tax declaration. Don't forget my 10% commission after the signing. Nanigas ako. Ang sulat na iyon, ang mga linya iyon ay hindi kay Teresa. Kay Bong iyon, ang bunsong anak ko. Ang kaisa-isang lalaki na pinalaki ko sa labis na pagmamahal dahil akala ko siya ang magsisilbing lakas ko ngayong matanda na ako. Diyos ko po, Bong. Bulong ko. Naramdaman ko ang matinding pait na tila ba bumabara sa aking lalamunan. Si Bong, na laging humihiin ng pera para raw sa maintenance ng kanyang motor. Si Bong, na pinagtatabi ko pa ng paborito niyang ulam tuwing gabi. Siya pala ang anay na nagbubukas ng pinto para sa mga taong gustong ubusin ang pagkatao ko. Nabalik lamang ang aking diwa nang pumasok si Bong sa kusina, suot ang kanyang leather jacket at mukhang nagmamadali. Nang makita niya ang sobrang hawak ko, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Naging putla ito. Tila ba nakakita ng multo? Nay, bakit hawak niyo yan? Nauutal na tanong ni Bong. Actually, Bong, basically, ikaw dapat ang tanungin ko. Panggagaya ko sa paraan ng pagsasalita ng kanyang ate Teresa, pero ang boses ko ay matalim na parang labaha. Magkano ba ang presyo ng nanay mo, anak? Sapat na ba ang 10% para ibenta mo ang danggan ng pamilyang ito? Nay, hindi niya naiintindihan. Sigaw ni Bong. Pilit niyang inaagaw ang sobre pero mabilis ko itong itinago sa aking duster. Kailangan ko ng pera. I have debts, Ma. Yung motor ko, babawiin na ng dealer. Sabi ni Tita Pilar, basically, makukuha niyo rin naman ang buitor. Bakit kailangang ipagkaitin pa sa amin? It's just business. Business? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang kinuha niya sa akin, pero punong-puno na ngayon ng kasakiman. Ang tawag dito ay pagtataksil, Bong. Pinagtrabahuhan ko ang bawat butil ng palay na isinubo mo nung bata ka pa. Binalatan ko ang lahat ng bawang sa palengke para lang magkaroon ka ng maayos na buhay. At ngayon, pinagnanakawan mo ako sa loob ng sarili kong bahay? Ma, listen to logic! Singit ni Teresa nakakapasok lang din. Mukhang alam na rin niya ang tungkol sa kasunduan ni Bong at Pilar. Basically, Bong was just making sure na hindi tayo mababypass ni Tita Pilar. He's looking out for the family interest. Natawa ako ng malakas. Isang tawang puno ng hinagpis. Family interest o sarili niyong interes? Kayong dalawa, wala na kayong iniisip kundi ang pera. Nakalimutan niyo na ba ang itinuro ko sa inyo? Na ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng respeto? Actually, Ma, respeto doesn't pay the bills. Malamig na sabi ni Teresa. 8:00 na. Darating na ang representative ng DPWH. Mag-ayos na kayo ni Papa. Whether you like it or not, the signing will happen today. I already prepared everything. Pumasok sila sa silid ni Amado upang ihanda ito. Naiwan ako mag-isa sa kusina, yakap ang sobre ng pera na parang isang malamig na bangkay. Naramdaman ko ang suvo-vun bentrong. Ang bawat pangarap ko para sa aking mga anak ay tila ba na ding mga punit na tela na hindi na kayang tagpiin. Kinuha ko ang aking gunting sa lamesa. Sa isang maliit na piraso ng puting tela, mabilis kong tinahi ang pangalan ni Bong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tahi ng pag-ibig. Ito ay tahi ng pagluluksa. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa aking banto. Hinawakan ko ang estatwa ng Birhen. Panginoon, bigyan niyo po ako ng tatag. Dasal ko habang pinapahid ang aking mga luha. Hayaan niyo pong ang boses ng isang tagatahi ang maging huling hato sa mga taong nabulag ng ginto. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang text mula kay Pilar. Loring, handa na ang lahat sa parokya. Nakuha ko na ang sulat ni Ramil na itinago ni Amado sa ilalim ng sahig ng kumpisalan noon. Basically,
We have the ultimate proof. Don't be late. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso. Hindi na ito tibok ng takot, kundi tibok ng katarungang matagal nang naghihintay na isilang. Ang aking mga anak ay maaaring may hawak na titulo at pera, pero ang katotohanang feel ko sa bawat laylayan ng aking buhay ay hinding-hindi nila mapupunit. Teresa! Bong! Tawag ko sa kanila ng may otoridad na hindi nila inaasahan. Ihanda nyo na ang wheelchair ng tatay nyo. Pupunta tayo sa parokya. Doon tayo magpirmahan sa harap ng Diyos at ng bayan. Bakit sa parokya, ma? Sabi ng DPWH sa munisipyo raw. Kunot nung tanong ni Teresa. Actually, basically, kung gusto niyo ng pera ko, gagawin niyo ang gusto ko. Madiin kong sagot. At huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong sa bawat pirma na gagawin natin, walang utang na maiiwang hindi bayad. Habang inaalalayan nila si Amado palabas, naramdaman ko ang bigat ng lihim na bitbit ko. Ang bagyo sa Bicol ay paparating na at sisiguraduhin kong sa paghampas nito, tanging ang mga taong may malinis na budi ang mananatiling nakatayo. Ang bawat ikot ng gulong ng wheelchair ni Amado sa sahig na marmol ng katedral ay tila ba tunog ng isang mabilis na pagtibok ng puso. Ang katahimikan sa loob ng banal na tahanang ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, sa halip, ito ay isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat isa sa amin. Nakasunod sina Teresa at Bong sa likuran ko, pabalik-balik ang tingin sa kanilang mga relo, tila ba ang bawat segundong lumilipas ay nawawalang halaga sa perang inaasahan nila. Actually, ma, basically, bakit kailangan pa sa harap ng altar? Ang representative ng DPWH nasa private function room na ng parokya. Reklamo ni Teresa habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng isang imahe ng santo. Nakakahiya kung mag-e-eksena ka rito. Everyone in the parish knows you as the holy seamstress. Huwag mong sirain ang image mo. Ang imahe ay para sa mga taong hungkag ang kaluluwa, Teresa. Malamig kong sagot nang hindi siya nililingon. Ang katotohanan ay para sa Diyos. At dito, sa lugar na ito, walang kasinungalingan ang hindi naglalantad. Nilapitan ko si Padre Jose, na naghihintay sa amin sa gilid ng sakristi. Kasama niya si Pilar. Wala na ang mapang-aping na ngiti ng babaeng yon. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maliit na kahon na hawak ni Padre Jose. Loring, handa na ang lahat sa loob ng opisina. Bulong ni Padre Jose. Pero bago tayo humarap sa mga kinatawan ng gobyerno, may huling tahikapang kailangang tapusin, di ba? Tumango ako. Inalalayan ako ni Padre Jose patungo sa isang maliit na silid sa likod kung saan inihanda niya ang aking lumang makina, ang makinang itinago ni Teresa. Pero palihim na binawi ni Kiko at dinala rito kagabi sa tulong ng sakristan. Naramdaman ko ang muling paghaplos ng aking mga daliri sa malamig na bakal ng flywheel. Ito ang aking boses. Ito ang aking sandata. Kinuha ko ang isang maliit na piraso ng puting tela, ang telang ititira ko sana para sa aking sariling belo balang araw. Pero sa pagkakataong ito, may mas mahalagang silbi ito. Loring. Lumapit si Pilar sa akin. Ang boses niya ay nanginginig. Bakit mo ito ginagawa? Bakit kailangang kilalanin pa si Ramil sa harap ng simbahan? Dahil ang batang yon ay naging biktima ng isang ama na mas pinili ang hiya kaysa sa buhay. Sabi ko habang sinisimulan ang unang tusok ng karayom. 10 taon mo siyang itinago sa dilim, Pilar, at 10 taon din akong nabulag. Ngayong araw ang puting talang ito ang magsisilbing pag-amin na hindi kailanman nagawa ni Amado. Sa bawat padyak ko sa makina, tila ba naririnig ko ang bawat iyak ni Ramil na hindi ko napakinggan noon. Feo ko ang pangalan niya, Ramil Valderrama Bautista, nang may kasamang dalangin na sana, sa kabilang buhay, ay mahanap niya ang kapayapaang ipinagkait sa kanya rito. Actually, ma, ano bang ginagawa niyo riyan sa loob? Bulyaw ni Teresa mula sa labas ng pinto. Nandito na si Mr. Alcantara mula sa DPWH. Basically, kailangan na natin pirmahan ang settlement. Stop wasting time sa pagtatahi ng kung ano-ano.
Hayaan mo sila, Loring, sabi ni Padre Jose habang hinahawakan ang balikat ni Pilar. Ang katahimikan ng simbahan ang siyang hihigop sa ingay ng kanilang kasakiman. Matapos ang huling tahi, kinuha ko ang puting tela at dahan-dahang itinuplad. Ito ang magiging huling piraso ng aking obra maestra. Tumingin ako kay Pilar at iniabot ito sa kanya. Ang mga kamay namin, ang kamay ng legal na asawa at ang kamay ng ibang babae ay nagtagpo sa ibabaw ng pangalan ng batang nawala. Pilar, ang utang ni Amado sa'yo ay hindi mababayaran ng lupa. Bulong ko. Pero ang danggal mo bilang ina, itatahi natin ito muli ngayong araw. Lumabas kami ng silid. Nakita ko si Amado sa kanyang wheelchair, nakayuko. Tila ba pilit na nagtatago sa anino ng kumpisalan? Sina Teresa at Bong ay nakatayo sa tapat ng lamesa kung saan nakalatag ang mga dokumento ng Boy Turang. Naroon na rin si Mr. Alcantara, hawak ang panulat. Mrs. Bautista, we are ready, sabi ni Mr. Alcantara. Basically, once you sign this, the funds will be released to your declared beneficiaries, your children as requested by Mr. Amado earlier. Naramdaman ko ang vỡ bên trong. Nang makita ko ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Bong. Ang anak kong nagnakaw ng duplicate ng aking tax declaration para sa sarili niyang komisyon. Tumingin ako sa paligid. Ang mga rebulto ng mga santo ay tila ba nagmamasid, naghihintay ng aking susunod na hakbang. Hinaplus ko ang laylayan ng aking duster kung nasaan ang nakatagong gunting at ang aking notebook. Magpipirmahan tayo, madiin kong sabi. Sapat na para tumahimik ang buong silid. Pero bago ang lahat, may isa tayong saksi na kailangang pakinggan. Isang saksing matagal nang pinatahimik ng inyong mga lihim. Cliffhanger. Inilabas ni Padre Jose ang isang luma at maalikabok na envelope mula sa ilalim ng altar. Mr. Alcantara, bago pumirma si Loring, may kailangan kayong basahin. Isang dokumentong nakatago sa loob ng 10 taon sa ilalim ng selyo ng kumpisal. Nanginig ang mga kamay ni Amado. Sa unang pagkakataon, napatingin siya sa akin ng may matinding takot. Actually, Padre, basically, that's enough. Ang dumi-dumi na ng laro nyo. Marahas na tumayo si Teresa, ang kanyang sapatos ay lumika ng matinis na tunog sa marmol na sahig ng silid. Akma niyang hahablutin ang envelope mula sa kamay ni Padre Jose, ngunit mabilis na humarang si Bong. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang nakita ko sa mga mata ng aking mga anak, kundi purong desperasyon. Alam nilang kapag nabuksan ang selyo ng katotohanan, matutunaw ang lahat ng pangarap nilang yaman. Ma, tignan mo si Papa! Sigaw ni Bong habang itinuturo si Amado. Napalingon ako. Si Amado ay nanginginig na sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka na tila ba kinakapos ng hininga. Ang monitor ng kanyang presyon, na palaging daladala ni Teresa, ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Isang babalang nakakabingi sa loob ng tahimik na silid. Diyos ko po, Amado! Dinaluhan ko siya, pilit kong hinahawakan ang kanyang malamig na kamay. Hinga, Amado. Hinga ng malalim. Ayan! Nakikita niyo ba? Bulyaw ni Teresa, dinuduro ako sa harap ni Mr. Alcantara mula sa DPWH. Kasalanan mo to, Ma! Your stubbornness is killing him! Masyado kang nakakapit sa galit mo. Hindi mo na nakikita na nag-aagaw buhay na ang asawa mo? Basically, you are a murderer if something happens to him now. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang hiya na itinanim nila sa akin sa loob ng ilang araw ay tila ba naging isang malaking bato na dumadagan sa aking paghinga. Tumingin ako sa paligid. Ang kinatawan ng gobyerno ay mukhang nag-aalinlangan na. Tila ba naniniwala na ako nga ang dahilan ng paghihirap ng may sakit kong asawa? Pirmahan mo na, Ma! Na yun din! Madiin na sabi ni Bong habang inilalapit ang panulat sa aking nanginginig na kamay. Ipipirma na rin namin si Papa para makapunta na tayo sa ospital. After this, we'll get the money and we can save him. Practicality, Ma! Use your head! Sa isang sandali, tila ba naging malabo ang lahat?
Ang boses ng aking mga anak, ang tunog ng makina, ang takot para sa buhay ni Amado. Lahat ay humahatak sa akin pababa. Halos dumapo na ang dulo ng ballpen sa papel nang marinig ko ang isang malamig na tawa mula sa sulok. Si Pilar. Nakatayo siya roon, nakahalukip-kip, pinagmamasdan ang dula-dulaan ng aking mga anak nang may halong pandidiri. Actually, Teresa, basically, you are a very good actress, sabi ni Pilar. Ang boses niya ay walang bahid ng kaba. Ganyan din ang ginawa ng tatay niyo sa akin noon. Gagamit ng sakit, gagamit ng luha, para lang makuha ang gusto niya. But look at him. Hindi siya inaatake sa puso. He's just terrified of what's inside that envelope. Napatigil ang panginginig ni Amado. Tumingin siya kay Pilar at sa isang iglap, nakita ko ang pagguho ng kanyang acting. Ma, don't listen to her, tili ni Teresa. Basically, she's just an outsider. Pirma na. Bitawan mo ang asawa ko, Teresa, sabi ko. Ang boses ko ay biglang naging kasing tigas ng bakal. Inalis ko ang kamay ni Bong sa aking balikat. Tiningnan ko si Amado ng diretso sa mga mata. Amado, 10 taon mo akong pinatulog sa mga kwento mo, na yung gabi kahit ikamatay mo pa ang katotohanan, hindi ako pipirma hanggat hindi nababasa ang lihim na itinago mo sa ilalim ng altar. Loring, papakiusap, ang mga bata, teotao ni Amado. Ang mga bata ay matatanda na, Amado, at ang tinuro mo sa kanila ay hindi pagmamahal, kundi paniningil sa buhay na hindi mo naman binayaran, sagot ko. Lumingon ako kay Padre Jose. Basahin niyo na, Padre. Handa na ako malaman kung gaano kalalim ang tahi ng kanyang pagtataksil. Mabilis na kumilos si Teresa para agawin ang papel, pero sa pagkakataong ito, si Pilar na ang humarang sa kanya. Itinulak ni Pilar si Teresa paupo sa silya. Maupo ka, iha. Makinig ka sa kasaysayan ng tatay mo. After all, basically, you deserve to know kung kaninong dugo ang nananalaytay sa'yo. Natahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng pagpunit ni Padre Jose sa selyo ng envelope ang narinig. Inilabas niya ang isang sulat kamay na papel. May mga mansa ito ng tuyong luha at amoy ng lumang aparador. Ito ay sulat ni Amado na ginawa noong taong 2014 bago siya bumalik dito sa Bicol mula sa Manila, panimula ni Padre Jose. Isinuko niya ito sa akin noong nakaraang buwan dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Binasa ni Padre Jose ang unang linya. Loring, kung mababasa mo ito, marahil ay wala na akong lakas na magsinungaling. Ang lupang pag-aari mo sa Bicol ay hindi lang kalsada ang dadaanan. Nalaman ko mula sa mga contractor sa Manila na ang lupang iyon ay may deposito ng white clay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Iyon ang dahilan kung bakit pilit kong kinuha ang tiwala ni Pilar. Upang gamitin ang kanyang kumpanya bilang front sa pagbebenta ng lupa mo nang hindi mo nalalaman. Naramdaman ko ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Hindi lang pamilya sa iba ang itinatago ni Amado. Pinaplano niya ang isang malakihang pagnanakaw sa kaisa-isang ari-arian ko at ginamit niya si Pilar bilang kasangkapan. What? Gulat at tili ni Pilar. Sabi mo sa akin, Amado, ang lupang yan ay para sa klinik ni Ramil. Basically, gagamitin mo lang pala ang pangalan ng anak ko para payamanin ang sarili mo? Actually, Ma, basically, we didn't know about the white clay. Nautal na sabi ni Bong. Pero ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing alam nila ni Teresa ang lahat. Tumingin ako sa aking mga anak. Dun ko natanto ang pinakamasakit na katotohanan. Ang aking mga anak ay hindi lang biktima ng kanilang ama. Sila ang mga katuwang niya sa paghukay ng sarili kong libingan. Teresa, Bong, bulong ko, habang nanginginig ang aking buong pagkatao. Alam niyo ang tungkol sa white clay, di ba? Kaya niyo ako pilit na pinapapirma. Hindi para sa sari-sari store, hindi para sa motor, kundi para sa milyon-milyong halaga na itatago niyo sa akin. Naramdaman ko ang pagbagsak ng huling hibla ng aking pasensya. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko ipinambili ng gamot ang perang kinita ko para lang may maipadala sa kanila,
ay tila ba naging isang malaking insulto? Pilar! Tawag ko sa babaeng itinuring kong kaaway. Handa ka na bang maningil? Dahil ang lalaking nasa harap natin ay hindi lang ako niloko. Pinagnakawan niya rin ang alaala ng anak mo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid bago ito naputol ng tulog ng mabilis na pagsusulat. Kinuha ni Pilar ang panulat sa lamesa, pero hindi para pumirma sa settlement. Inilabas niya ang sarili niyang notebook. Actually, Loring, basically, business is over. Badiin na sabi ni Pilar habang tinititigan si Amado ng may matinding put. Bukas, sa harap ng korte. Hihilingin ko ang full audit ng lahat ng pondo na inilabas ko para sa iyo, Amado. At kayong dalawa, baling niya kay Teresa at Bong, don't expect a single centavo from me. Ang bitag na ginawa niyo para sa nanay niyo, kayo ang unang mahuhulog doon. Naiwan kaming lahat na nakatulala habang mabilis na lumabas si Pilar ng silid. Tumingin ako kay Amado. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng sakit. Tanging purong kahihiyan na lamang. Loring, patawad. Huwag sa akin, Amado. Sabi ko habang dahan-dahang itinitiklop ang aking mga kamay. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil simula sa oras na ito, ang bawat tahi ng buhay ko ay hindi na para sa pamilyang ito. Itatahi ko na ang sarili kong kalayaan. Pumasok ako sa maliit na silid sa likod ng sakristi kung saan pansamantalang inilagak ni Padre Jose ang aking lumang makina. Sa gitna ng alikabok at malamlam na liwanag, tila ba kumikinang ang bakal nitong katawan. Ang kaisa-isang kaibigan na hindi ako kailanman tinalikuran sa loob ng 40 taon. Hinaplos ko ang flywheel, dahan-dahan, nararamdaman ang bawat gasgas at lamat na tila ba sarili kong mga sugat. Lola Loring, heto na po ang mga sinulid na kinuha ko sa bag ni Ate Teresa. Bulong ni Kiko habang iniaabot ang isang maliit na lalagyan. Ang aking apo, sa kanyang murang edad, ang siyang naging mata at kamay ko sa gitna ng kadiliman. Salamat, Kiko. Hayaan mo balang araw ituturo ni Lola sa'yo na ang pagtatahi ay hindi lang para sa tela, kundi para ayusin ang mga bagay na pilit binabasag ng iba. Sagot ko habang sinisimulan ang paglalagay ng sinulid sa karayom. Nagsimula ang tunog ng makina. Tuk-tuk-tuk-tuk. Isang pamilya na ritmo na tila ba naging boses ko sa gitna ng pananahimik? Kinuha ko ang isang mahabang piraso ng puting satin, ang telang dapat sana ay gagamitin ko para sa huling hiling ni Amado noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa kanya. Sa bawat padya ko, itinatahi ko ang pangalan ni Ramil Valderrama Bautista. Bawat letra ay maingat, bawat hibla ay puno ng pagkilala. Hindi ko ito ginagawa para patawarin si Amado. Ginagawa ko ito dahil ang bata ay walang kasalanan sa dumi ng kanyang magulang. Sa kulturang kinalakihan ko, ang hiya ay madalas pumatay ng katotohanan. Pero ngayong gabi, ang katotohanan ang magpapalayo sa kaluluwa ng batang matagal nang itinago sa anino. Ma! Ano ba yan? Naging baliw ka na ba talaga? Marahas na bumukas ang pinto. Si Teresa at Bong, hingal na hingal at bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Alam kong galing sila sa labas. Pilit na hinahabol si Pilar para magmakaawa, pero mukhang bigo sila. Actually, Ma, basically, kailangan mo kaming tulungan. Pilar is serious about the audit. Mapapahiya kami sa buong Bicol. Kapag nalaman nilang alam namin ang tungkol sa white clay, baka makasuhan kami ng fraud. Hysterical na sigaw ni Teresa. Audit? Tumingin ako sa kanila nang hindi tinitigilan ng pagpadyak. Diyos ko po, Teresa, ang inaalala niyo pa rin ay ang inyong pangalan? Wala na kayong pangalang dapat ingatan. Binenta niyo na yon nung tinago niyo ang makina ko at itinuring niyo akong ulyanin para lang sa pera. Nay, pakiusap. Kailangan ko ang buwito para sa motor ko. Pagmamakaawa ni Bong, akmang luluhod sa harap ko. I'm your son, Ma! Utang na loob, kampihan niyo naman kami. Itinigil ko ang makina. Ang katahimikan ay tila naging isang matalim na kutsilyo. Tinitigan ko ang aking bunsong anak. Utang na loob, Bong?
Ang utang na loob ay hindi hinihingi, ito ay tinatanaw. Ang bawat butil ng kanina isinubo ko sa inyo ay galing sa pagod ng mga kamay na ito. Ngunit tignan nyo, pinutol nyo ang sinturo ng makina ko para lang makuha ang gusto nyo. Ngayon, hihingi kayo ng tulong? Basically if we lose the land, we lose everything, tili ni Teresa. Hindi niyo mawawala ang lupa. Malamig kong sagot. Dahil hindi naman ito naging sa inyo. Ang lupang yun ay mananatili sa ilalim ng pangalan ko. At ang pera mula sa DPWH? Ipaglalaban ko ang bawat sentimo nyon. Kinuha ko ang puting tela na tapos ko ng tiyuan. Itinaas ko ito sa harap nila. Heto ang huling tahi ko para sa pamilyang ito. Bukas, sa huling pagpupulong sa munisipyo, isusuot ko ang puting belo na ito. At doon, sasabihin ko sa lahat kung anong uri ng pamilya ang itinayo ni Amado Bautista. Huwag ma! Nakakahiya! Sigaw ni Bong. Ang hiya anak ay para sa mga nagtatago ng dumi. Ako? Wala na akong itatago. Sabi ko habang dahan-dahang itinitiklop ang tela. Pumasok si Padre Jose sa silid bit-bit ang isang lumang dokumento na may selyo ng parokya. Loring, nakuha ko na ang marriage certificate nyo ni Amado at ang orihinal na titulo mula sa baul ni Segundo. Bukas, kasama mo ako. Tumingin ako sa aking mga anak na ngayon ay tila ba naging mga lantang gulay sa sulok. Wala nang actually, wala nang basically. Ang tanging natira ay ang hubad na katotohanan ng kanilang kawalan ng puso. Nang gabing iyon, binalikan ko si Amado sa kanyang silid. Tulog na siya, o baka nagkukunwaring tulog upang iwasan ang aking titig. Inilapag ko ang asul na retaso sa kanyang dibdib. Matulog ka ng mahimbing, Amado. Bulong ko sa hangin. Dahil bukas, ang bawat lihim na itinago mo ay gigising sa buong bayan. At sa pagkakataong ito, walang sinulid ang makakapagtagpi sa inyong kahihiyan. Lumabas ako ng bahay at tumingala sa langit ng Bicol. Ang mga bituin ay tila ba mga nagniningning na karayom na nakaturo sa akin. Naramdaman ko ang biglang gaan ng aking pakiramdam. Ang bawat tahi ng nakaraan ay tapos na. Handa na ako para sa huling hatol. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa pasilyo ng munisipyo ay tila ba tunog ng isang batingaw na nagbabadyang tumapos sa lahat ng kasinungalingan. Sa aking likuran, naririnig ko ang mahinang kalantog ng wheelchair ni Amado na itinutulak ni Bong. Sina Teresa at Pilar ay naglalakad ng magkabilaan, tila dalawang reyna ng magkaibang panig na naghihintay kung sino ang unang matutumba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakayuko. Nakasuot ako ng aking pinakamalinis na duster, at ang puting belo na tinahi ko kagabi ay nakapatong sa aking balikat. Isang simbolo ng aking panunumpa sa katotohanan. Pagpasok namin sa conference room, sinalubong kami ni Mr. Alcantara mula sa DPWH at ng mga legal counsel ng proyekto. Ang mesa ay punong-puno ng mga dokumento, mga mapang technical at ang pinakaaasam nilang lahat, ang settlement papers para sa buiturang ng aming lupa. Good morning, everyone. Actually, basically, we are here to finalize the agreement. Panimula ni Teresa, suot ang kanyang mapagpanggap na ngiti, habang bumabaling kay Mr. Alcantara. My mother, Mrs. Loring Bautista, is ready to sign. Inayos na rin namin ang internal family arrangement para wala nang maging aberya sa project. Inilapap ni Mr. Alcantara ang panulat sa tapat ko. Mrs. Bautista, kailangan lang po namin ang inyong lagda upang mailabas na ang pondo para sa inyong mga anak at kay Miss Pilar Valderrama, ayon na rin sa hiling ni Mr. Amado. Naramdaman ko ang lahat ng mata na nakapako sa akin. Ramdam ko ang panging inig ng kamay ni Bong sa gilid ko at ang mapang-aping titig ni Pilar na tila ba sinasabing wala na akong kawala. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ngunit sa halip na pumirma, marahan ko ito ibinaba at tumayo ng tuwid. Inalis ko ang puting belo sa aking balat at inilatag ito sa ibabaw ng settlement papers. Bago ang lahat, Mr. Alcantara, ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng dumaan na sa apoy ng pagtataksil.
Gusto ko munang ipakilala sa inyo ang batang naggangalang Ramil Valderrama Bautista. Natahimik ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Pilar nang makita ang pangalang Teo sa puting tela. Ramil is the son of my husband with this woman. Itinuro ko si Pilar nang walang bahid ng hiya. 10 taon nilang itinago ang batang ito. At ang lupang kinukuha nyo ngayon. Ginamit ni Amado ang pangalan ng yumaong bata para hinga ng pera si Pilar, habang pilit naman niyang ninanakaw ang aking mana para pagtakpan ang kanyang mga utang sa Maynila. Ma! Ano ba yan? Nakakahiya! Sigaw ni Teresa. Akmang haablutin ng tela pero mabilis na humarang si Padre Jose na kasunod ko palang pumasok. Let her speak, Teresa. Madiin na sabi ni Padre Jose. Inilabas ko ang confession letter ni Amado at ang orihinal na titulo ng lupa. Mr. Alcantara, hindi lang kalsada ang itatayo nyo rito. Alam ng asawa ko at ng mga anak ko na ang lupang ito ay may deposito ng Whiteley. Ipinagpalit nila ang buhay ni Ramil at ang danggal ko para sa milyon-milyong kickback na balak nilang paghatian ng hindi ko nalalaman. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng silid. Ang representative ng DPWH ay mabilis na kinuha ang mga dokumentong inilatag ko. Nakita ko ang biglang panlulumo sa muka ni Mr. Alcantara habang binabasa ang tungkol sa mineral deposit na sadyang hindi idineklara sa initial assessment ng kumpanya ni Pilar. Is this true, Miss Pilar? Tanong ni Mr. Alcantara. Basically, this constitutes corporate fraud and technical malversation of public funds. Napaupo si Pilar sa silya. Tila ba nawala ng lahat ng lakas? Actually, basically, Amado assured me na legal ang lahat. Patawad, Loring, patawad! Hagulgol ni Amado mula sa kanyang wheelchair. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na luhang nanggagaling sa kanyang pagsisisi. Pero ang hapdi sa aking puso ay hindi na kayang pawiin ng kahit anong iyak. Binalinggan ko si Teresa at Bong. Kayo? Pinalaki ko kayo sa katapatan. Pero binenta nyo ang nanay nyo para sa sari-sari store at motor? Ang boy tour na inaasahan nyo? Hindi yan mapupunta sa inyo. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang itatayo rito ay nasa ilalim ng aking pamamahala. At ang bahagi ng kita nito? Mapupunta sa isang pundasyon na itatayo ko para sa mga batang tulad ni Ramil. Mga batang biktima ng kapabayaan ng kanilang mga magulang. Ma, you can't do this. We are your family. Tili ni Teresa. Ang pamilya Teresa ay hindi itinatayo sa pagtataksil, malamig kong sagot. Mr. Alcantara, hindi ako pipirma sa settlement na ito hanggat hindi nababago ang lahat ng beneficiaries. Ang lupang ito ay mananatiling sa akin. At para sa mga anak ko, hayaan nyo ang sarili niyang mga utang ang magturo sa kanila kung paano maging tao. Lumabas ako ng conference room kasama si Padre Jose, bit-bit ang aking puting tela. Sa likuran ko, narinig ko ang malakas na pagtatalo ni na Teresa, Bong at Pilar. Naririnig ko ang iyak ni Amado. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo, naramdaman ko ang pagluwag ng tali sa aking leeg. Ang katarungan ay hindi laging mabilis at hindi ito laging matamis. Minsan, ito ay parang pagpunit ng isang sirang tela para lamang makapagsimula ng bago. At ngayong araw, sa gitna ng aking pighati, nahanap ko ang huling tahi na magpapalaya sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang iyak ni Kiko sa labas ng munisipyo. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Lola, okay na po ba? Tanong ng bata. Oo, Kiko. Tapos ng lahat. Bulong ko habang pinapahid ang huling patak ng luha sa aking mga mata. Wala na tayong dapat ikahiya. Dahil ang katotohanan ang siyang naging huling sinulid natin. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tor ng mga kasinungalingan sa aming tahanan. Ang simoy ng hangin sa Bicol ay hindi na amoy pait at alikabok. Ito ay amoy ng sariwang tela at ng nilulutong lomi sa kusina. Nakatayo ako sa gitna ng aking bagong patahian, ang tahanan ng mga sinulid. Isang malawak na silid na puno ng mga makinang hindi na kailanman itatago ng kahit sino. Ngayong araw ay pista ng aming parokya. Ang bawat makinang pantahi ay tila ba nagkakantahan sa bawat padyak ng aking mga kasamahan,
mga goa, mga matatandang dalaga, at mga babaeng minsang itinapon ng tadhana pero muling nahanap ang kanilang halaga rito. Lola Loring, tapos na po ang huling tahi sa aule ni Padre Jose, masayang sabi ni Kiko. 12 taon na siya at sa bawat bakante niyang oras, siya ang aking katuwang sa pag-aayos ng mga sinulid. Siya ang kaisa-isang tahi sa pamilyang ito na nanatiling matibay. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Salamat, Kiko. Tandaan mo, ang pagtatahi ay hindi lang sa pagdudugtong ng tela. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga bagay na pilit binabasag ng iba. Mula sa bintana, nakita ko si Teresa at Bong na naglalakad sa kalsada. Hindi na sila nakasuot ng mamahaling damit. Si Teresa ay may bitbit na mga panindang kakanin na inilalako niya sa palengke, habang si Bong ay tila pagod na pagod mula sa pagmumotor bilang delivery rider. Wala na ang kanilang actually at basically. Ang tanging natira sa kanila ay ang hubad na realidad ng buhay. Hindi ko sila itinaboy, pero hindi ko rin sila binigyan ng mabilis na shortcut sa yaman. Pinayagan ko silang manatili sa maliit na dampa sa dulo ng lupa. Ngunit ang bawat butil ng kanin na isinusubo nila ay kailangang galing sa sarili nilang pawis. Yon ang huling turo ko sa kanila, na ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera, kundi ng pagbabago ng puso. Nabalitaan ko rin na si Pilar ay nagbukas na ng isang maliit na klinik sa Manila sa tulong ng pundasyong itinatag ko para kay Ramil. Nagpapadala siya ng sulat buwan-buwan, hindi na para maningil, kundi para magpasalamat. Pareho kaming naging biktima, pero pinili naming maging mga arhitekto ng aming sariling kapayapaan. Pumasok ako sa silid ni Amado. Nakaupo siya sa tapat ng bintana, nakatingin sa bulkang Mayon. Mahina pa rin siya at marahil ay habambuhay na siyang magdadala ng bigat ng kanyang mga lihim. Hindi ko siya pinatawad dahil nakalimutan ko na ang sakit. Pinatawad ko siya dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa bawat tahi ng aking buhay. Loring, maganda, ang Mayon. Mahina niyang bulong. Oo, Amado. Maganda ang Mayon, pero mas maganda ang mabuhay sa katotohanan. Sagot ko habang inaayos ang kumot sa kanyang mga binti. Tininan ko ang aking mga kamay. Ang mga lamat ay nandoon pa rin. Ang mga kalyo ay nananatiling saksi sa aking paglalakbay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na nararamdaman ang hapdi ng bawang. Ang amoy na bitbit ko ngayon ay ang amoy ng katarungan at ng panibagong pag-asa. Natutunan ko na ang buhay ay parang isang pirasong tela. Maaari itong mapunit, maaari itong madungisan. Pero hanggat hawak mo ang karayom ng pananalig at ang sinulid ng katotohanan, maaari mo itong tahiin muli upang maging isang obra maestra. Mas matibay, mas maganda at higit sa lahat, tunay na sayo. Isang huling tusok ng karayom, isang huling paghila ng sinulid. Ang aking kwento ay hindi natapos sa paghihiganto. Natapos ito sa paghahanap ng sarili sa gitna ng bawat tahi. Ang bawat hibla ng ating buhay ay may kwentong nakatago, at sa pagtatapos ng paglalakbay ni Loring, muli nating napatunayan na ang katotohanan ang siyang tanging magpapalaya sa atin. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling istasyon ng kwento ng ating Holy Seamstress ng Bicol. Ramdam ko ang tibok ng inyong mga puso sa bawat kabanata, ang inyong galit sa kataksilan ni Amado, ang inyong pagkadismaya sa kawalan ng utang na loob ni na Teresa at Bong, at ang inyong pagluha sa sakripisyo ni Loring para sa batang si Ramil. Aminin ko, habang isinusulat ko ang eksena sa munisipyo kung saan inilatag ni Loring ang puting belo, naramdaman ko rin ang panginginig ng aking mga kamay sa halong kaba at tagumpay. Ang kwento ni Loring ay salamin ng bawat Filipina, ang ating kakayahang magtiis, magsakripisyo, ngunit higit sa lahat, ang ating tapang na tumayo at sabihing tama na kapag ang ating dignidad na ang tinatapakan. Ang katarungan ay hindi laging matamis sa simula, pero tulad ng isang maayos na tahi, ito ang nagpapanatili sa atin na buo sa kabila ng mga unos ng buhay. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Loring para kay Amado at sa kanyang mga anak? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya,
Kaya nyo rin bang gamitin ang inyong pait para maging puhunan sa pagtulong sa iba? Nais kong malaman ang inyong mga salubin. Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section. Nagluluto man kayo ng hapunan para sa pamilya, nasa biyahe, o nagpapahinga sa dulo ng isang mahabang araw. Lagi kaming narito para makinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng katatagan ni Loring. Maging matatag, magmahal ng tapat, at laging tandaan na sa bawat tahi ng ating tadhana, tayo ang may hawak ng karayom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at katarungan.